Napansin niyo ba ng pagsikat ngayon sa social media ay kadalasang mabilis na pagsikat at mabilis din na pagbagsak? Madali lang sumikat sa social media, pero ang hindi madali ay ang pagpapanatili ng kasikatan. Ginawa ko tong video na to para sa mga sikat kahit hindi ako sikat, pero walang nagbabawal sa'yo na panoorin tong video na to. At sa totoo lang, kung gusto kong sumikat, maraming paraan pero hindi ako handang isakripisyo yung dignidad ko o sumikat para sa mga maling dahilan. No thanks. Kontento na ako sa 10 o 100 na nag-e-enjoy at may napapala sa mga content na ginagawa ko. Ngayon, hayaan mo ipaliwanag ko sa iyo ang proseso ng pagiging sikat o pagiging viral dito sa social media. Isa ka sa mga dahilan kung bakit sumisikat ang isang tao kaya dapat lang na alam mo to. Pwede kang sumikat sa mabuti o masamang dahilan. At kung ang pagsikat mo ay mainstream o viral, imposibleng hindi magkaroon ng mga taong hindi sasang-ayon sa'yo. Or even bashers. At itong mga taong to, importanteng parte sila ng pagsikat mo kasi sila yung bubuo ng mga diskusyon na magiging dahilan kung bakit magiging usap-usapan ka at makukuha mo yung atensyon ng buong masa lalo na nung mga content creator na commentary. Pero lahat yan nagtatagal 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, tapos makakalimutan ka na ng mga tao. Dito na nagsisimula na magkaroon ng kagustuhan na manatiling relevant. Kaya may makikita kang mga tao na gagawa ng issue o kahit anong kahibangan para lang manatili silang relevant. At ang mabuting bagay tungkol sa mga tao sa social media ngayon, may common sense pa rin sila para matukoy kung ang isang tao ay nagpapapansin lang ba para maging relevant. In conclusion, sa social media, ang pagsikat ay tungkol sa pagpapanatili ng relevance. Maraming maling paraan na posibleng magpabagsak sa'yo. Bumabagsak ang tao mula sa pagiging sikat dahil sa ego, pride at greed. Kapag binulag ka ng 3 bagay na to, unti-unti mo nang makikita yung pagbagsak ng karir mo. Ngayon, sa simula ng video na to, napansin mo kung paano ko ginamit yung sarili ko bilang example tungkol sa hindi pagiging sikat. Laging nandyan yung ego. Ako. At sa oras na makatanggap ka ng pure o recognition, hindi na rin kita masisisi. Natural lang na matuwa ka sa sarili mo dahil sa isang bagay na na-achieve mo. Ngayon, nandito yung problema. Ang social media ay pwede magbigay sa iyo ng papuri o recognition. At hindi lahat ng recognition ay dahil sa mga mabuting bagay. Pero may mga tao na masaya na sila makatanggap ng recognition kahit dahil sa mga masamang bagay. At lumalaki yung problema habang lumalaki yung ego mo. Nasa yung lahat ng atensyon kaya madadama mo na parang nasa spotlight ka at sapat na to para mapalaki nito yung ego mo ng unti-unti. Ang malala dito ay yung parte na nawawala, yung self-awareness. Nagsisimulang mabuo yung pride. Wow, sikat ako. I'm the biggest, baddest motherfucker right now. Lahat ng mata nakatingin sa akin. Magsisimula kang makadama na parang nasa taas ka ng mundo. At yung mga taong umaabot sa gantong punto ay hindi na kayang aminin yung pagkakamali. Nagiging masyadong mataas na yung pride nila para aminin nagkamali sila. At inuulit ko, hindi self-aware yung mga taong to at meron din namang mga tao na pinapanindigan yung pagiging mataas ng pride nila. Ngayon, sabi nila may mga taong binabago ng pera. Pero mas tunay pa rin yung narinig ko na hindi binabago ng pera ang tao. Bagkus, inilalabas lang nito kung ano yung tunay na kulay ng isang tao. Isang bagay na napatunayan ng mga influencers na bumagsak. Isang common mistake ng mga taong sumisikat ng mabilisan ay yung pagde-develop ng greed nila. Uy, maraming views, maraming kita, gusto ko pa ng marami. Hindi pa to sapat, kailangan ko pa ng mas marami. At habang nangyayari yon, makikita mo kung anong handang gawin ng isang tao para lang makakuha ng mas marami pang views. Kahit kailangan pang isakripisyo ang dignidad, gagawin ng isang taong greedy ang lahat para lang makuha kung ano yung gusto niya. Ang pinaka-point ko lang naman sa video na to ay kapag nabulag ka ng 3 bagay na yan, hindi mo na makikita yung sarili mo. Ang alternative dyan, hindi sarili. Gawin mo to para sa mission mo. May mga tao na mission magpasaya, may mga tao na mission tumulong. May mission ka ba in the first place? Dapat meron kasi sabi nga nila, with great power comes with great responsibility. Malaking bonus ang pagkita pero walang saysay ang paggawa ng content para lang sa pera. Kung sikat ka at ayaw mong bumagsak, manatili kang nakafocus sa mission mo. Manatili kang humble, matuto kang tumanggap ng pagkakamali ng mga criticisms at maging grateful ka sa mga taong sumusuporta sa'yo. Huwag kang makakalimot. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng atensyon. Magtiwala ka. Mas mag-matter in the long run yung mga bagay na ginagawa mo na may value kesa sa kasikatan na napapasaya ka ng panandalian. Yun lang naman.